Ang galing ng Panginoong magbayad. Kaya kung hindi ka binayaran ng may utang sa'yo, ito lang yung sasabihin ko sa'yo, ipagdasal mo na lang dahil Diyos na ang may utang sa'yo nun at babayaran niya yun ng doble. So ayun po, what's up sa inyo mga kaibigan. May vlog tayo ngayon, no. Magbabahagi lang ako sa inyo ng mga konting karanasan ko sa buhay, no. Hindi lang dito sa Korea kundi sa Pilipinas. So ang topic natin ngayong araw is yung mga nangungutang at mahilig magpautang. So umpisahan natin dun sa mga mahilig umutang. So sa mga mahilig umutang dyan, una sa lahat, sana kung mangungutang kayo, dapat marunong din kayo magbayad. Pangalawa, responsibilidad yung bayaran yan. Hindi yung kailangan pa kayong singilin para magbayad. Kailangan mahiya din kayo. Kasi hindi lang naman pera ang hiniram nyo, kundi yung tiwala ng tao. Pangatlo, wag mo nang hintayin singilin ka, kaibigan. Kusa kang nangutang, dapat kusa ka rin magbayad. At para naman sa mga nagpapautang, una sa lahat, huwag nyo naman lakihan yung tubo nyo. Baka hindi na kayo makarating sa langit nyan. Pangalawa, kung magpapautang kayo, yung kaya nyo lang mawala sa inyo. Kasi walang kasiguraduhan yan, no? Kung babayaran ka o hindi. Pag binayaran ka, di salamat. Kung hindi ka binayaran, yun lang. Tulad nga na sinabi ko kanina, magpautang lang kayo, yung kaya nyo lang mawala. Halimbawa, may nangungutang sa inyo na 1,000. Pahiramin nyo lang ng 500. Bayaran man kayo o hindi, walang problema. Pero bayaran nyo yan kasi inutang nyo yan. Ang utang ay utang at dapat yan bayaran. Utang na loob. Utang... Way back 2019 mga kaibigan, nung nagpautang ako ng pera. Katatapos ko lang ng 5 taong kontrata ko dito sa Korea noon. So may dala akong pera na kulang-kulang 2 milyon kasama yung back pay ko. So nag-isip ako ng mga pagkakakitaan at ang una kong naisip is yung magpautang ng pera. So nagpautang ako ng mga kulang-kulang 200,000 at yung 100,000 dun nabalik naman. Ang problema, yung 100,000 hindi na nabalik. May magagaling magbayad, may mga hindi marunong magbayad na kailangan mo pa talagang singilin. At dumating pa nga sa time na nagpabarangay ako ng isang tao kasi ayaw niya akong bayaran sa 20,000. So natutuwa naman ako dun sa mga taong magagaling magbayad, yung hindi na kailangan pang singilin at may kusang loob para magbayad. Ako kasi mga kaibigan, pagdating sa pera, pagdating sa utang talaga, hindi na ako yung kailangan pang singilin. Pag sinabi kong 30 ko babayaran, 30 ko talaga binabayaran yan. Kasi nga, ang dahilan ko, hindi lang kasi pera yung inutang mo dun kung hindi yung tiwala ng tao. Kaya pag ako naungutang, automatic binabayaran ko kagad yan. May attitude kasi ako mga kaibigan na na ayaw ko talagang naniningil. Kasi nga, kusa kang lumapit sa akin, kusa kang umutang sa akin, dapat kusa ka rin magbayad. Yun yung yun yung pananaw ko, no? Kaya sa mga may utang dyan, aba naman, ang tigas naman ang mukha mo kung kailangan ka pang singilin. May mga nangungutang pang na na pag siningil mo sila pa yung galit. Naranasan ko yan mga kaibigan. Kaya sabi ko, never and ever na ako magpapautang. Pinangako ko yan sa sarili ko. Nagpapautang pa rin naman ako, pero yung maliit na halaga na lang, yung alam kong kaya ko na lang mawala sa bulsa ko. Yung tulad nga na sinabi ko kanina, pag may nangutang sa akin ng 1,000, pinapautang ko lang 500. Ngayon, kung hindi mo man ako bayaran, wala nang problema doon. Ngayon, kung babayaran mo ako, maraming salamat dahil makakaulit ka pa ulit sa akin. Pero kapag yung pera na yan hindi mo na binalik, yan na yung huling utang mo sa akin. At kung dumating man yung oras na hindi na talaga kayo bayaran na may mga utang sa inyo, hayaan nyo na lang. Ipagpasa Diyos nyo na lang. Alam nyo kung bakit? Diyos na ang may utang sa inyo nun. Bakit ko nasabi yon? Ito based on my own experience. Di ba nga nawalan ako ng 100,000 dahil sa pautang na yan. Hinayaan ko na. Pinagdasal ko na lang. Alam nyo anong nangyari? Sa mga sumunod na buwan, nagkaroon ako ng visa. Binisahan agad ako papuntang Korea. Hindi ko nga alam kung makakabalik pa ako dun Kumbaga 50-50 yung sitwasyon ko noon. Alam niyo na mga naantala nung pandemic year 2019. Alam niyo ba mga kaibigan na naaksidente ako at pumailalim ako sa jeep. Nabangga kami ng jeep, inararo po kami. Pero sa awa ng Diyos, hindi po ako nabalian mga kaibigan at hindi naantala ang pagbalik ko ng Korea. Pangatlo, nung nagpapaswab test kami, yung nasa gitna namin sa taxi, nagpositive siya sa coronavirus. Katabi namin yun pero nung nagpaswab test ako, nag-negatibo kami sa coronavirus. Tingnan mo, ganun magbayad ang Panginoon. Hindi ka man niya mabayaran sa pera, pero babayaran ka niya sa ibang paraan. Nung nakabalik na ako dito sa South Korea, wala pang isang buwan, nagkaroon kami ng bonus na 70,000 pesos. Ang galing ng Panginoon magbayad. Kaya kung hindi ka binayaran ng may utang sa'yo, ito lang yung sasabihin ko sa'yo, ipagdasal mo na lang dahil Diyos na ang may utang sa'yo nun at babayaran niya yun ng doble, nakahigit pa sa inutang sa'yo. At lastly para sa mga mahilig umutang dyan na hindi marunong magbayad, pakiusap ko lang, magbayad kayo, hindi yan pinulot. Lalo sa mga mahilig umutang sa mga OFW, hindi po namin pinupulot ang pera dito. Bawat butil
o bawat sentimo, pinapautang namin sa inyo. Pinaghihirapan namin yan. Utang nyo yan, responsibilidad nyo yan. Hindi kayo pinilit mangutang, kaya dapat bayaran. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat. Nag-vlog lang ako para malibang ako sa daan. Ayun, motovlogger na tayo ngayon. Maraming salamat. Please like and share and subscribe to my YouTube channel, to my Facebook page. Maraming salamat. Itutuloy-tuloy ko lang yung pagbablog ko mga kaibigan. No? Kasi hindi na po ako nagbablog. Gumagawa na ako ng memory para pagdating ng araw, pag tumanda na ako, may mapapanood ako at may papanood ako sa mga magiging apo ko. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo at sa may mga utang dyan, magbayad kayo at sa mga nagpautang, tulad ng sinabi ko, kung hindi man kayo bayaran ng mga may nang umutang sa inyo, Diyos na magbabayad nun para sa inyo. Maraming salamat. Roy sa vlogger ng South Korea. Ang ganda dito, oh. Ang ganda ng daan. May mga ilaw. Peace out, Roy sa vlogger. So ayun po ano, what's up sa inyo mga pa? Like, comment, and subscribe kay Royce the Vlogger para ma-update kayo sa mga bagong vlog! Thank you, Mosing. Speechless.